Ayan po, ang latest from Windy. Meron nang nakataas din na signal signal number Oo nga 1. daw. Lalo na po yan sa Bicol region at Eastern Visayas. Gayon din po sa southeastern portion ng Quezon, Masbate, Romblon, Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang parte po ng Negros Occidental, Cebu at Bohol. Gayon na rin po sa northeastern portion ng Capiz at Iloilo. Signal number 1 na po itong mga lugar na ito. Yan. Wala na bang iba? May next page pa? Nasa Visayas din, Chiki. Oo, nasa Visayas din. Again, mga kapatid, no? Signal number 1. As of 5 p.m. to ngayong araw, November 7. Northern and Eastern Samar. Samar mismo. Biliran, Leyte at Southern Leyte. Northern Central portions of Cebu. Alam na po nyo yan. Medellin, Danbantayan, Bogo, Tabogon. Yan po, no? Yung northeastern portion naman po ng Bohol. Gaya ng Buenavista, Trinidad, San Miguel, Bien, Carlos P. Garcia. Of course, nandyan din ang northern portion of Negros Occidental, northeastern portion of Capiz, pati na rin yung northeastern portion of Iloilo. Signal number 1 po. Visayas po yan. Mga areas po na yan. Yun. So mga kapatid of course magbabago po yung mga storm signals na yan. Depende doon sa Depende sa takbo, kilos, no? Oo. nung bagyong Uwan. Pero grabe, nakita nyo ba yung lawak ng radius? Oo. Nandun kasi ako sa Pag-asa Press Con kanina. Yes. Nasa 700 kilometers Okay. yung lawak, laki nitong bagyo. Yun makikita nga po ninyo. So for context lang, yung laki na yan, yung 700 kilometers daw na yan, mula Batanes hanggang Metro Manila. Ganun yung sakop niya. Actually, kitang-kita din dyan, no? So halos mako-cover, matatakpan yung halos buong Luzon. Oras na tumawid na yan. No, mula bukas, Sunday hanggang Monday. Tuloy-tuloy daw yung mararanasang pag-ulan. Hindi lang sa Northern Luzon po, aabot hanggang Visayas, mararamdaman yung mga pag-ulan. Pero ang sabi ba ng Pag-asa ay marami ang volume ng ulan dito at saka sobrang mahangin din. Kasi super typhoon, di ba? Yes. So both talaga. Yes. Mahangin Mahangin at maulan. Kaya pinag-iingat ng Pag-asa nga, yung mga residente po maapektuhan nito, yung syempre malawak na mga pagbaha, meron din pong landslides, syempre, at meron din yung storm surge o yung daluyan nga dahil sa malakas naman na hangin. Di ba kanina ka lang maan sa Pag-asa? So meron na ba silang nasabi na mukhang mabagal ito? Na, di ba concern mo yun kahapon nung off-air tayo? Mabagal ba siyang dadaan dito sa atin? O Mabilis mabilis naman lang? daw Ay, itong very track good. niya. So, Mabilis. oo. Kasi based dun sa, aside from yung sinasabi ni Maan na Pag-asa tsaka yung wind na nakikita nyo, no? Yung minomonitor ko rin yung Reuters na ano to, parang weather nila, no, graphics nila. Saturday 2 p.m. before ka magbalita bukas, Chiki, ay parang malapit na siya sa Luzon talaga. 2 p.m. Sunday ay nasa Luzon, sabi nabagtas niya na yung panorte. Ayan, nakikita rin natin kung ano po yung nakikita nyo sa Metra na system namin na nakikita nyo ngayon, parang ganyan din po yung sa Reuters. Kumbaga parang Wednesday pa talaga nasa Taipei. Okay, so yan po ha. Nakikita nyo yung mga dates na yan. So maulan pala at mahangin ang ating special Ulan, show on hangin. Monday. Ulan, Sigurado hangin. yan, oo. Actually, yung landfall, kung pag-uusapan naman natin kung saan siya magla-landfall, ayon nga doon sa Pag-asa, posible po itong mag-landfall sa southern portion ng Isabela o sa northern portion naman ng Aurora by Sunday morning. Morning pa lang. Yes. Okay, kasi as of yesterday, sabi nila Sunday evening or Monday morning. So morning pa lang pala ng Sunday. Okay. Yan. Yan po ha. Makikita nyo ha. Inuulit-ulit po namin yan para alam nyo na makikita nyo yung mga importante pong mga timeline na kung paano sa dadaan sa Pilipinas, kung anong parte ang tatamaan niya before mag-exit sa PAR and papunta ng Taiwan. Ang dami na nga nagpapanik dahil dito sa super typhoon. Pag sinabi mo kasing super typhoon, tapos nakikita naman kasi natin kung ano yung epekto ng mga bagyo. 'Di ba recently lang sa Visayas area, 'di ba? Pero nakakalungkot, no, kasi tuwing may bagyo, parang alam mo na you know the drill, lalo na yung mga taga Marikina, 'di ba? Iaakyat na nila sa second floor yung kanilang mga gamit para hindi masira. Parang ganoon na lang tayo, 'di ba? Yung resilience na hindi nakakatuwa na dahil hindi naman dapat. Actually, sa sobrang lakas nga nitong bagyong to, pagpasok pa lang niya sa PAR ngayong gabi,
typhoon category na siya. Oo nga daw. So, yun nga, Sunday pala sinasabi magiging super typhoon and then magla-landfall by evening or Monday ng umaga. Naku, wala tayong magagawa. Brace for the storm. Okay. So, again, sa mga medyo huli pong nakapag-tune in, ipapakita namin na as early as now, ay may signals na o kaya ay, ano to? Signal number 1 pa lang at least. Mamaya po medyo i-rewind nyo yan. Ito, Chiki, ang mga paalala, importante. Oo, may mga paalala po kami, mga kapatid, para dun, babasahin ko lang, para dun sa mga makikinig sa atin sa radyo, mamayang gabi, no, ng 10 p.m. May reminders po tayo para sa typhoon preparedness. So, bago po mapunta dito ang bagyo, manatiling updated syempre sa weather updates, ihanda po ang emergency kits natin, flashlight, extra batteries, pagkain, at inumin. Lagi namang pinapaalala yan. Tiyakin na ligtas ang paligid. Silipin kung may pagtagas ng tubig at inspeksyonin ang lahat po ng power outlets para iwas po iwas sa emergencies and damage. Alamin ang mga pinakamalapit na evacuation center. During the typhoon naman, kita mo, during the typhoon po, mga kapatid, meron din po tayong mga paalala, no? Kumuha ng update mula sa mga mapagkakatiwalaang source, tulad na lang ng News 5, di ba? Signal channels. Sundin ang mga abiso ng LGU. Manatiling kalmado at manatili sa bahay. Magtipid po ng kuryente o patayin ng appliances sakaling bahain. At mag-evacuate kapag may abiso na. Huwag na po tayong matigas ang ulo. Tiyakin na sarado ang mga pinto at bintana, dalhin ang go bag, at itago ang mga important documents. After the earthquake. Go, Chiki. Kaya mo na yan. Kayang-kaya. Mag-ingat mula sa mga live wires, sirang estruktura at debris. At hintayin po ang abiso kung kailan maaring umuwi. Huwag umuwi kung wala pang abiso. Inspeksyonin ang bahay kung may mga pinsala. At kapag maglilinis, magsuot ng protective gear. Ayan po. Okay, so mga paalala po yan kasi kapag ka po dumating na sa punto baka kasi hindi natin mapaghandaan yan at kung magmamadali tayo, mabuti po ngayon pa lang ay nasa sa isipan nyo na po yung mga dapat po ninyong ginagawa mga kapatid kasi mabuting handa tayo kahit anong mangyari. Alam na natin kung sa image pa lang, di ba, Marian? Parang alam mo na kakaiba to. Tsaka meron palang binahagi si UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay para malaman kung yung mga bahay na tinitirahan nyo flood prone ba, landslide prone, or storm surge prone. Meron pong dapat puntahan nyo yung website na up.noaa.edu.ph at doon, ilalagay nyo lang, hanapin nyo yung lugar ninyo, makikita nyo po doon yung pag may kulay, ibig sabihin delikado po kayo at kailangan nyo ng lumikas. Lalo na, doon nga sa sinasabi ng mga dadaanan ng bagyo, kung saan magla-landfall, Aurora, Isabela, Northern, Luzon. At sinasabi po ng Pag-asa na maaari po silang mag-raise ng hanggang wind signal number 5. Uy, anong expect daw? Mala super typhoon Pepito raw ito yung sinasabing lakas nitong bagyong Uwan. Kaya yun po yung pinag-iingat nga ng mga otoridad ng Pag-asa na lumikas na po kung kinakailangan makinig po tayo sa ating mga LGU, sa ating mga government authorities. Lumikas na po at magpadali-dali pa. Oo. Ewan ko lang trinay ko yung up.noaa.edu.ph, hindi siya nag-work, so kailangan natin hanapin yung trinay ko sa laptop tsaka sa telepono. noaa.up.edu.ph. Ito, Marian and Chiki, pinapakita natin sa atin pong screen. Galing to sa report ng Pag-asa kanina. Unahin natin yung tomorrow afternoon, Saturday po hanggang Sunday afternoon. Diyan nyo makikita yung rainfall, pakibalik lang yon para alam nyo na yung mga lugar po na expected na natin kung gaano karaming ibubuhos na ulan po for tomorrow until Sunday afternoon. Siyempre pag pula, yan yung sabihin niya, sobrang taas. Oo, more than 200 millimeters of rain. Ibig sabihin, talagang malawakan ng mga insidente ng pagbaha. Pause mo yan, Chiki. Catanduanes yun, Camarines Sur, and Albay. Oo, at expect nyo daw po yung landslides. Yung orange warning. 100 to 200 millimeters. So maraming pagbaha din ang posible
lalo na po sa mga area na urbanized, low-lying, o yung mga bababa, no? At mga malapit sa mga rivers. So, Oo, yeah. landslides, pwede ring mangyari. Moderate to highly susceptible areas. So, hindi lahat ng areas, yung moderate to highly susceptible dun sa landslide. So that's Cagayan, Isabela, Quirino, and Aurora. Oo. Kasama po ang Quezon. Doon sa may orange warning po. mukha Pati Camarines Norte. Cam Norte, oo. Eastern Coast, yan, Yes. Northern at Central Luzon. Tapos syempre, yung yellow po na warning Oo. ay, nasa bandang gitna ka na no? Yan po ay ilaan? 82? 50 to 100 millimeters. So, may pagbaha sa mga areas na, yun nga, mababa pa rin o malapit sa river. So, localized yung flooding, hindi yung malawakan na flooding, no? Tapos yung landslide, syempre, posible pa rin po dun po sa mga lugar na highly susceptible. Yeah. Oo. Okay, next slide tayo, which is Sunday afternoon going on a Monday. Tama ba? Going on a Monday, medyo kasama na po ang Metro Manila at saka medyo pula na yung mapa sa Buong nakikita ko. No? Luzon, oo. So, nasabi na ni Chiki kung ano yung ibig sabihin ng pula, orange, saka dilaw. So, kapag pula, ito yung medyo dangerous. Ano kayo nakikita mo dyan, Chiki? Oo, It's Cagayan, I talagang think. Northern Luzon, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, at Nueva Ecija. Binabasa ko po mga kapatid dahil meron pong makikinig sa atin sa radyo mamaya. Sa radyo mamaya. At saka Oo. yung mga makakapanood dito from that region. Lalo na po, at kasali rin dyan ang Batanes. Okay, laging binabantayan ng Batanes pagdating sa mga ganitong weather disturbance. Orange, alam nyo na, mostly Central Luzon. Oo, Central Tarlac. Luzon to Zambales. Oo, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, mga kapatid, Cavite, Laguna. So, Calabarzon ito. Yon. Marinduque, and Occidental Mindoro. So, syempre, the rest po ay yellow warning Oo. na po yan. So, mga kapatid, medyo critical po. Well, starting tomorrow, medyo may paghahanda na dapat. Pero mararamdaman talaga ng todong-todo. Yung afternoon ng Sunday, going to Monday Oo. po yan. Okay. According dito sa pag-asa, maaaring ang itaas daw hanggang signal number 3 sa Metro Manila. Dito sa Metro Manila. Oo. Oo. Habang kasagsagan nga nitong bagyo. Mm-mm. Pero kahit naman anong signal yan, di ba? Pag umulan dito sa Metro Manila, Baha. konting ulan nga lang, traffic na tayo, baha agad. Oo, yan yung Yeah. nangyayari usually. Okay. So, ayan po pinapakita lang po namin sa inyo ang track nitong si Bagyong Uwan starting po today hanggang po siya'y makalabas ng bansa this coming Wednesday pa mukhang Oo nga, Wednesday, Wednesday pa oo. kung tutuusin. Wednesday, nasa Taiwan na siya by that time. Naku, aasahan, mga cancellation na naman yan ng mga classes. So wait Bawas kayo na sa naman. mga Oo. announcement po namin dito sa One News and 1PH at saka News 5 at saka sa Radyo 5.